Alright mga kapatid, so meron kaming pupuntahan ngayon ni Sir Hector. At yun po ay Montero. Ang problema kasi ng Montero, biglang humina ang hatak. Hindi siya makamove hanggang 40 lang lagi, 40 kph. Tapos nakailaw yung check engine. So tara, silipin natin yung Montero. So mga kapatid, andito na tayo sa Montero. So ito, start natin. Medyo hard starting siya. Tapos nakailaw yung kanyang check engine light. So silipin natin, scan natin yan. So yan po, sinaksakan natin ng scanner. Yan. Natin kung anong mababasa niya sa scanning. So may nakailaw. Ayan. Then may L status on. Check natin read codes. Yan. So ang lumabas ay P0336 crankshaft position sensor. Bago natin testingin yung sensor, erase muna natin yung trouble code. Yan. Okay. Okay, nabura siya dito. Nabura mo siya sa kanyang scanning, pero dito hindi. So ibig sabihin, active yung kanyang trouble code. Either may problema na yung kanyang sensor, kailangan ng paltan. Ito po ang sinasabi kong failsafe. Pag in-start natin yung makina, naka-check engine pa rin siya, pero kahit anong apak mo sa accelerator, hindi tumataas yung kanyang RPM. So start natin. Ayan, kung mapapasin nyo, hard starting pa siya, ang tagal, di ba? Pero naka-check engine pa rin siya. Tapos kahit anong apak mo sa accelerator, yan, yung kanyang RPM hindi na tumataas. Yan, hanggang 2,000, almost 2,000 na nga lang eh. Nakasagad po sa flooring. Yan. So wala talaga. Failsafe ang tawag dyan. May uuwi nyo pa naman yung sasakyan ninyo, pero sinasabi ng engine ECU na may problema ako, kaya kailangan mo akong gawin. So kapag in-scan mo siya, saksak natin. So ayan, nakasaksak na yung kanyang OBD2 scanner. Generic lang po itong scanner ko mga kapatid. So ngayon, ito, may flee lang kasi. May flee yung cable nya. So ayan, scan natin. So makikita nyo may lumabas sa trouble code. Ayan, codes found, dalawa daw. Enter mo, read codes, engine. Ayan, so yan ang lumabas, P0335 crankshaft position sensor. So kahit ayan, naka-check engine siya, magagamit mo naman siya, may iuwi mo siya, pero ang takbo mo napakabagal. Failsafe ang tawag dyan. So ngayon, i-delete natin. Delete natin mga kapatid. Erase. Tingnan nyo, pag in-erase ko siya, medyo para kita nyo talaga. Ayan, erase ko siya, mawawala pero babalik yan. Ayun, kahit burahin mo siya, pumabalik siya. Ibig sabihin, active ang kanyang trouble code. Kapag active, either may problema sa sensor, may problema sa connector, at kailangan i-troubleshoot yan. Kasi kung stored lang siya, kaya siyang burahin lang ng scanner. Erase natin na naka-ignition on. Okay. Ayan, erase done. Ayan, naka-on. Try natin start. So wala talaga. Meaning, active yung kanyang trouble code. So ngayon, ito troubleshoot natin yung crankshaft position sensor. So umaandar tayo. Ayan, kahit anong takbo mo, kahit anong pega mo, hindi na siya makahataw. Ayan. Kasi failsafe nga yun. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ihataw, at hindi mo siya maihahataw dahil may problema nga yung kanyang system. So yung nakita natin problema is yung crankshaft position sensor. So yun ang tinatawag na failsafe mga kapatid. So mga kapatid, ito yung kanyang connector ng crankshaft sensor, crankshaft position sensor. Ayan, makikita nyo basa lang siya. So lilinisin natin yan.
maaaring isa sa dahilan kung bakit nagkaka-trouble code dahil basak. Yan. So lilinisin natin. Gumit natin ng contact cleaner, pasangin natin ng compressed air, then try natin paandarin kung mawawala siya. So yan, nahangin na natin ng compressed air at nalinisan natin ng contact cleaner. So bali ito yung kanyang crankshaft position sensor ay nandun sa likod ng aircon compressor. Kung tatanggalin nyo yung crankshaft position sensor, tatanggalin nyo itong tornilyo sa bracket ng aircon compressor para matanggal ninyo, magkaroon kayo ng access sa crankshaft position sensor. So medyo gupit. So dito muna tayo sa basic troubleshooting, which is cleaning ng connector. Tapos tingnan natin yung type, baka mamaya hindi masyado nakasalpak. Then paandarin natin, salpak natin to, paandarin natin. Kung hindi nawala, doon na tayo sa crankshaft position sensor, which is tatanggalin natin yung ilalabas natin ng konti yung kanyang aircon compressor. So kabit natin, testing panta rin. So alright mga kapatid, so nakita ninyo, ayan, nakakabit na ulit yung connector. Pero hindi ko muna sinaksak dito sa kanyang holder. Kasi kung sakaling may check engine pa rin at kailangan tanggalin, ay tatanggalin natin yung crankshaft position sensor dun sa ilalim. So try start natin. Again, start natin. Try natin start. So ayun, meron pa rin siyang check engine. So kailangan na nating palitan yung kanyang crankshaft position sensor. Tingnan natin, baka sira na yung kanyang crankshaft position sensor. So ayan, yun yung kanyang sensor. Ayan, nakikita nyo, yun. Yun yung kanyang crankshaft sensor. Ayan, yun. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yan. Pagkatanggal, checkin natin gamit ang multimeter, multi-tester. Yun, ibaklasin natin. So pagbabaklas yan, tatanggalin mo lang yung kanyang compressor. Ayan, wala namang maglilik na freon dyan. Tsaka yung bracket, yung bracket nya mga kapatid. Ayan, para magkaroon ka na ng access doon sa crankshaft position sensor. So ito mga kapatid, sa kasamaang palad po ay sira na talaga itong crankshaft position sensor. So tinesting ko gamit ang multi-tester dito. Ayan. So talagang bumigay na siya. At wala talaga. Kung nakikita nyo may check engine, nilinis natin itong kanyang connector. Meron pa rin, may check engine pa rin. So para ma-sure ka, ako 100% sira talaga to. Kasi tinesting ko na ng multi-tester, talagang wala na siya. Pero para makasigurado ka lalo, kung meron kang test part, pwede mong gawin yun. Medyo magkakalas ka lang, magkakabit ka lang. Ayan. So meron akong isang crankshaft position sensor. Ito pang test part ko lang to. So tetestingin natin, ikakabit natin to doon. Good ito. Good na crankshaft position sensor to. Pang testing ko kasi itong piyesang to. So ngayon, kakabit natin ito. Yan. Doon. Kakabit natin doon. Tapos paandarin natin yung makina. So, tara, salpak natin. Pag sa salpak medyo maluwag naman siya kapag tanggal yung bracket. Basta natanggal mo yung bracket ng aircon compressor, maluwag naman siya. Yun nga lang, medyo marami kang tatanggalin talaga. Aircon, yung aircon compressor pala, tapos yung kanyang bracket. So medyo maraming tatanggalin bago mo ma-access itong kanyang crankshaft position sensor. Para sa inyong kaalaman, ang presyo po nito ay kulang-kulang 6,000 mga kapatid. Genuine yun genuine parts yun. Ganon kamahal ang sensor na yan. Okay, testingin natin. Alright mga kapatid, so nakasalpak na yung ating sensor. Ito, sinalpak na natin. At nakasalpak na rin yung kanyang baterya. Try nating i-start. Make sure na hindi loose ang connector. Sigurado tayo dyan. So i-start natin. Dapat mawala yung kanyang check engine light. Kung meron man, buburahin mo lang siya gamit ang scanner.
Let's go. Yun. Okay na mga kapatid. So yan mga kapatid, kung makikita ninyo, clear na. Wala na siyang check engine light. So yun ang problema niya, yung crankshaft position sensor. So pabibili natin yung may-ari. Kasi nakasalpak doon ay test part ko lang mga kapatid. So yun lang. Pag talagang kasi, pag wala kang test part, gagamitan mo ng multitester para sigurado ka. Ngayon, para lang may pakita ko sa video ito na talagang may sira yung kanyang crankshaft position sensor, sinalpak ko yung aking test part. So nung una nakita nyo na hindi siya hindi siya lumalampas sa 2000 RPM, pero ngayon mga kapatid, since na okay na yung kanyang sensor, crankshaft position sensor, ayan, pwede mo na siyang itaas ang RPM, ayan. May galit na yung makina. Yun, di ba? So yun mga kapatid, sana natuto kayo sa aking ginawang vlog, and don't forget po to subscribe at my YouTube channel. At ayan, shoutout po kay Sir Hector Agustin. Thank you very much mga kapatid. At kung may comment kayo, kung may suggestion kayo, kung anong gusto nyong maging topic natin, try natin. Ayan. Salamat mga kapatid. God bless po.